Kamusta po muli mga katambay? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po lahat? Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, makibalita po tayo mga katamay, maki-update po tayo sa kalagayan po ng ating dating Pangulong Duterte sa Dahig, sa ICC, sa Netherlands mga tambay. Ito po, pakinggan po natin si Ma'am Kitty. Ito po yung update po niya sa atin mga tambay. Pakinggan po natin si Ma'am Kitty, mga kababayan. Tungkol kay Tatay Digong, how is he doing today? How's your visit It today? was good today. Hello, you again. Come here. Yeah. So today, he was. It was the usual. I got him snacks first. I arrived a few minutes before he arrived. I got him to my mom and to my siblings. Ganon. So I told them that we're all doing well. We miss you, of course, but we're doing well. And then I threw the question back. Okay, how about you? How are you? He said he's fine, and he reassures me that everything is okay because ever since he's had a very stoic and accepting mentality towards everything that's happening. He said nga, because my father, he's a very big believer in fate and destiny. So he said in verbatim, it is written. It is written. So he showed me his palms and he said, it is written. And he gave me also a piece of advice. He said, you know what? It is written sa buhay. Kung anong nasa palad mo, hindi mo yan matatakasan. So you just pray to God that He will not give you so much of a harsh experience in life. So I said yes, ganon. And ayun, he was just munching on some snacks and he really likes the pancake ba yun. Okay. So I thought he was hungry. Like I thought he was, akala ko hindi pa siya nakakain. So parang I was worried. I said, did you eat today? Sabi niya yes naman. He had chicken and rice today. Okay. So he's doing good, he's fine, and for the most part, he was asking about my siblings and his grandchildren, Mira, yung baby girl namin, and he has a grandchild kasi kay Kuya Baste nga, na sobrang kamukha niya. So, ayun, yun yung palagi niyang minamention, si Soling, saan si Soling, ganun. And then parang a different kind of like beams on his face pag pinag-uusapan si Soling kasi proud na proud siya, nakamukha niya yung bata. So, ayun, he was happy to hear all of that today and he was happy to see me and anong araw ba ngayon? It's Tuesday. the So, 19th. he asked me if he would see me again tomorrow. I said, of course. And ayun, that's pretty much it. Yeah. Any chance for Mira and Soling to be able to visit? Of course, yeah. Children are allowed in the detention unit, but of course we have to look at their schedules first because they are children, they are in school, and we don't want them left behind in school. Wala naman kayo na pag-usapan ng current affairs sa Philippines. Today, wala eh. I just told him na I forgot kung anong rank yun, top 1 to 3, something ang Davao City. Still one of the safest places, cities Second. second, yeah, Yeah. in Southeast Asia. So he was very happy to hear that, and he was very proud of Vice Mayor Sebastian Duterte. I told him na, oh, you know, si Kuya Baste, he is honoring your work and legacy. So he was smiling from ear to ear when he heard that. CVP, when do we expect a visit po? Si VP, I don't know pa. I just know that for this month, ano ba ngayon? Wait, I'm lost. It's August. I know that we're still arranging all the rotation of visits since it's very hard to, arrange everything since madami kami sa family. So I will still ask them pa rin today. Okay. Yes. Yeah. May mga first-timers ba kasi she's on the rush again from the New Yorkers, the first-timers. Nasaan na yung asawa mo? It's Martina, right? Martina. Sino mga first-timers? Yan po mga tambay, ang update po sa atin ni Ma'am Kitty, syempre po, sa family pa rin po nila, ang pinag-ukulan po ng panahon
At syempre po ang pakipag-usap po ng ating dating Pangulong Duterte sa kanya pong bunsong anak na si Veronica Kitty Duterte. At syempre po proud na proud din po ang dating Pangulong Duterte sa kanyang mga apo. Syempre po. At gusto rin niya pong makita ang kanyang mga apo hanggat maaari. At allowed naman po pala sa ICC, sa detention center ang mga bata. Syempre, sa kabila po ng may schooling at may eskwela po, syempre po may panahon po at makikita rin po ng dating Pangulong Duterte. Syempre po tayo po, ang kagustuhan po natin ay hindi po sa ICC na po makita ng kanya pong pamilya at kanyang mga apo ang dating Pangulong Duterte. Mismo sana po ang dating Pangulong Duterte na ang makauwi mismo sa Davao City, mga kababayan. Sana po. At grabe lang po kasi ang ginawa ng gobyerno natin panggigipit at talagang pamumulitika. At gamit pa ang pera ng taong bayan sa pamumulitika nila umano. Hindi po ba? Ginastusan po na ubod ng laki yan. At syempre, nahandyan po yung sabwatan, kidnapping, na lumalabas po sa mga findings po ng pag-iimbestiga, lalo-lalo po ng Senado. At syempre po, ng mga dalubhasa nating mga kababayan, lalo-lalo po pagdating sa batas. Hindi po ba? Ang ginawa po nila, walang jurisdiction, walang due process, at hindi man nakatikim po na makatuntong sa Korte ng Pilipinas. Kahit po sa piskalya at sa mababang hukuman ay hindi po naranasan ni dating Pangulong Duterte na siya po ay matuntong, mga kababayan. Ganyan po katindi ang gobyerno po ngayon. At syempre po, proud na proud din po ang ating dating Pangulong Duterte. Syempre po sa kanya pong anak na si Mayor Baste ay nakita po naman natin, talagang hindi po nawawala sa buong Southeast Asia. Ang Davao City po ay talaga pong hindi po nawawala yan. Lagi pong safety at cleanliness at nahandyan yung safety ng mga Pilipino pagka ikaw ay naninirahan at syempre taga Davao City ka. Iba pa rin po at nakakakuha po ng napakaganda achievement. Hindi po ba? Nahandyan na yung safety yung lugar at napakalinis pa. At syempre may political will ang mga nanunungkulan, mga kababayan. Ganyan po. Pero hindi naman po binabalita ng mainstream media yan na malaking mainstream media, yung achievement na nakukuha po ng Davao City. Biriin mo yun, buong Southeast Asia, number 2 ka, ang Davao City. Di po ba maging proud ka bilang Pilipino? At syempre, proud na proud ka bilang taga Davao City ka dahil nagkaroon ka ng mga politiko na talagang lingkod bayan at walang inasikaso kung hindi po pagandahin ng kanilang syudad. At syempre po, maging safe ang mga mamamayan po nila. Hindi po ba? At syempre, hindi po sila magpapatalo sa kanilang ekonomiya. Maganda po ang ekonomiya ng Davao City, mga kababayan. Yan po mga kababayan, maraming salamat po sa kay Ma'am Kitty at syempre po sa mga Duterte na talagang lingkod bayan po, totoong lingkod bayan ng ating bansa. Talagang hindi mo matatawaran po ang kanilang paglilingkod. At syempre po ang dating Pangulong Duterte ay naniniwala po sa kanyang destiny. At syempre po, nahandun pa rin po ang panalangin. Lagi po siyang lumalapit sa totoong Diyos. Yung totoong Diyos po, hindi po yung Diyos nila. Marami po kasing Diyos Hindi po ba? Kahit po ang demonyo ay nagpapaka-Diyos. Hindi po ba? Kaya nga po ang dating Pangulong Duterte, di po ba? Binatikos niya po ang mga Diyos nila. Kasi iba ang Diyos nila sa Diyos ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba, mga kababayan? At yan po mga kababayan, maraming salamat po kay Ma'am Kitty Duterte sa kanya pong update sa atin. At syempre po sa ating po mga kababayan na patuloy pong sumusuporta sa pamilya Duterte. Lalong-lalo po syempre yung mga nasa The Hague sa Netherlands na talagang binibigyan po tayo ng update na handun po sila Attorney Harry Roque, syempre po. At yung mga kasamahan niya pong mga vlogger na nahandun po ay maraming salamat po sa inyo. Syempre po tayo bilang po sumusuporta at tumatangkilik po at naniniwala po sa magandang ginawa po ng dating Pangulong Duterte sa ating bansa, lalo-lalo po sa pagsugpo ng illegal na pulburon at ng coke at syempre sa korupsyon. Ibang-iba po. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ang korupsyon po ay napakahirap po nilang pasukin ng korupsyon, lalo po ang mga politiko dahil nandun po yung takot. Pero ngayon, nakita po natin, korupsyon pa lang, 3 taon, hindi po tayo nilubayan ng mga
mga demonyong mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Kaya ibang-iba po. Ibang-iba. Kaya mamimiss mo talaga yung panunungkulan at legasiya na ginawa po ng Duterte, lalong-lalo ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Siyempre po, tayo po, mga kababayan, na sumusuporta at naniniwala sa magandang hangarin at serbisyo ng pamilya Duterte, ay tangi pong magagawa po natin ay manalangin at magdasal na maingatan po at mailayo sa kapahamakan ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Maraming salamat po at magkaisa po tayo sa mga dasal. At sa thank you po mga kababayan, syempre po sa mga gusto po na ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At syempre po, sa mga magsusubscribe pa po, subscribe. Thank you po. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng pangkape at biyaya. Shoutout po sa inyo, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Chodorico Watanabe ng Japan, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, at Kingston 123 ng Hong Kong, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dalangin po natin sa pamilya Duterte, sa ating Vice President, naway maingatan po siya, lalo po sa kapahamakan, ay maingatan po. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, ang kanya pong kalakasan at buhay ay madugtungan po sana at mailayo rin po siya sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal. Maraming salamat po mga kababayan. At sa muli po mga kababayan, thank you po. Ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.